So I call this talking, let's drag them to their own demise. Let's make them accountable kung sino sila. Siguro nangyayari to, and yung pakiramdam din, para makita natin tong message na to. Kasi hindi ko kasi nakikita din noon. Ngayon lang. Pwedeng nakikita ko pero hindi ko nakikita yung deeper kung bakit tayong mga tao na gustong-gusto natin ng peace at mamuhay ng ganito pero hindi natin alam is meron para tayong hindi natin alam na may demise sa atin, may magsabotage ng ating buhay. Eh gusto lang naman nating mamuhay, lalong-lalo kung gusto natin magsabi ng katotohanan. Na open na yung awareness, enlightenment, wisdom, knowledge yung mga totoo. Ito ang nakalap ko. Pag sa buhay or sitwasyon, pag alisin lang natin yung wisdom, knowledge, intelligence, yung normal na pamumuhay, meron tayong tinatawag na envy and jealousy na nangyayari na hindi rin natin alam. Na kung may hardworking, tapos ginagawa mo lang yung araw-araw na ginagawa mo sa pamumuhay, yung routine, yung nakikita pala nila na, abay, akala ko ba na ako ang hardworking, may mas hardworking pa pala. Akala ko ako lang yung taong may pakiramdam na tiis, meron pa palang mas matiisin sa akin. Kinukompare kasi nilang sarili nila. Tayong gumagawa ng normal routine lang, hindi naman natin sinasabi na, hi, hello, tignan mo ako para maging inspiration mo ako, ganito. Normal lang. Pero sila, napapakompare nila, kaya yun. Instead, kung naramdaman nila yung envy and jealousy na yun at insecurities, meaning din nun, minsan, is lazy talaga sila. Nasa sin sila ng laziness. Na nag-lead ng insecurities, envy and jealousy, kasi alam nilang hindi nila kaya sa sarili nila. Para makawala doon is, seems so familiar naman, kasi may part na hindi ko rin kaya. At kung nakikita ko, sana ganun din ako, sana ganito, ganyan. Pero self, wag nating i-allow na mag-lead ng envy and jealousy yan na hindi maganda. Pwedeng maramdaman yan, pero an inspiration para kung anong kaya mo, yun ang gagamitin mo para makuha yung or magawa mo yung gusto mo. Sana ganun po natin gamitin yung envy and jealousy na yan. Kasi pagiging greed din po yun. Na instead, i-hate natin yung tao. And as in, hindi na natin. As in, titignan na lang natin na hate at lalo pang kainisan, pag-iisipan ng hindi maganda, and pagsasalita ng hindi maganda. Alam ko hindi nag-effect yung mga yun. Pero namamalas tayo sa mga ganong tao, lalo-lalo kung marami sila. Tapos, alam ko yung mga nagsusupport na yun is isa sa mga taong nagfa-fight lang din as patas. Kasi madidetermine kayo as the evil doers kung ganun kayong tao. The sinners. Yung i-hate nyo yung tao kasi nakita nyo yung ganun. Napapansin ko din, dahil ang business natin is, kasi mag-isa ko lang din, is related to food. May mga na, ewan ko ba kung naawa sila or hindi, or ayaw talaga nilang as in i-try yung kung anong in-offer mo sa menu. Ewan ko ba kung nasusuya or hindi. Dahil sa pagka-insecure, instead na maaliw sila sa food na in-order nila is mauuyam nila or malalait nila. Na hindi nila nakikita yung effort. Lalo-lalo kung eto nga naapektuhan din sa kung anong binibigay natin. Isa yun lagi kong binabanggit. Pero should know how to put boundaries and limitations. Kasi iba yung bandang to at iba yung bandang to. Parang sa trabaho, iba yung problema sa home, iba yung problema sa trabaho. So, isisantabi yun. At ibang ang problema yung problema sa sarili. Lahat nadadagdag Kaya, yung mga yun is, kung yung nagpakita sa'yo ng hindi magandang ganun is mga bata, understandable kasi nadidevelop na yung personality nila. Pero adult pa mismo, mo makikita yun. Ay laki ng problema nila sa personality, manners, attitudes, qualities, characteristics, moral value, emotion. Hindi nila na-develop yung mga yun. Kailangan nila ng help. Spiritual, physical, mental, psychological. Health na rin.
na hindi nila alam na sarili lang din nilang pinapahirapan nila, hindi yung taong pinagbibigyan nila ng negative. Ako na marunong akong mag-transmute ng negative, mas welcome ko yung kahit negative na energy yan. Kasi kaya ngang i-transmute eh. So magiging positive yan. Pero may limitation and boundaries. The bad consequences and bad karma, sure, sa'yo yan. Na-drain ka pa. Sa'yo pa yung boundaries, bad consequences and bad karma. Napaka-aware ng tao. Na kung sasabihin mo, ay hindi ako ganun, hindi ako ganyan, nagde-deny, nagbi-victimizing. Pa-victim. Kahit anong gawin natin. At nakawala ka sa unang ginawan mong tao. Hindi ka makakawala ko sa ibang tao kung paulit-ulit na ganun ang routine mo sa kapwa mo. Umiirap ka na lang ng greed, envy, jealousy, yung mga hindi magandang traits, yung mistakes and kasalanan. Paulit-ulit yan na ibabalik ng mundo or universe na i-experience mo. Magbabago ka or paulit-ulit na ikaw lang yan. Gumagawa ka lang ng compiled na kasalanan or mistake. Na ina-add mo pa ang generational bloodline. Nabay bongga, nag-a-advance yung knowing din. Bongga, na-e-explain natin. So, maraming magagalit nito. The more you know deeper, the more the hate and anger will be deeper. So, may papanood akong video na nakalap ko sa isa sa social media platform, and ito yung pakiramdam ko. Instead, maliligtas sana sila is, hayaan mo na lang sila. Kainin na lang nila yung ano nila. Mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan. Mayroon pang isang halimbawa ng karunungan na aking nagustuhan. May isang maliit na lungsod na kakaunti lang ang mga mamamayan. Nilusob ito ng makapangyarihang hari, kasama ng kanyang mga kawal at pinalibutan. Sa lungsod na iyon ay may isang lalaking marunong pero mahirap. Maaari sana niyang iligtas ang lungsod sa pamamagitan ng kanyang karunungan, pero walang nakaalala sa kanya. Sinabi kong, mas mabuti ang karunungan kaysa sa kapangyarihan. Pero ang karunungan ng isang taong mahirap ay hindi binibigyang halaga, at ang mga sinasabi niya ay hindi pinapansin. Ang marahang salita ng marunong ay mas magandang pakinggan kaysa sa sigaw ng isang pinunong hangad. Mas makapangyarihan ang karunungan kaysa sa mga sandata ng digmaan. Pero ang isang makasalanan ay makakasira ng maraming kabutihan. So, very true, di ba? Na dahil tinitignan kanilang worthless, walang pinatunayan, ganito, ganyan, or kahit may pinatunayan kasi tinitignan nga nila yung ano, at napatunayan mo rin kung sino ka, gusto ka pa rin sirain, hayaan mo sila. Just watch. The bad consequences and bad karma ang bahala sa kanila. It's very nice to watch those people also na isa din i-accept natin. Na panunuorin mong in the present or future. Mapapatunayan mo yung sino sila. Instead na they support you, they copy you. Instead na they support you, they more hate you. And project insecurities, envy and jealousy. Instead they support you, they demise you. Instead they support you, marami silang masasabi. Instead they support you, they will, if you will use also katotohanan, they will use also something to backfire on you. Quotes or Bible verse. Instead they support you, okay, magiging malas tayo sa bawat isa. Mararanasan natin yan. Lalong lalakas ang wars, hindi pagkakaintindihan.
Alam ko naman kung bakit nangyayari yung iba. Lalong-lalo kung related sa atin na namumuhay lang ng matiwasay pero may mga taong gustong manggulo. Automatic na summary lang nun is ano lang yun, consequences na dadamay lang tayo. Namamalas tayo dahil sa kanila. Sila namamalas sila dahil sa kanila lang din. Hindi dahil sa atin. Paalala, magkaiba ah. Namamalas tayo dahil sa kanila. Tapos, namamalas sila dahil sa kanila. Lahat ng pinpoint sa kanila, di ba? The sinner doers. And may verse akong nakita sa Proverbs ba yun? 21:10. Na evil loves evil. Then their neighbors will not be merciful for them. Baliktad na po sa atin yun. Hindi po para sa atin yung verse na yun. Para sa evil doers. Tayo na is, the evil doers doesn't like us. And even our neighbors doesn't like us. Ngayong lost ang panahon, grabe. Ganun na po ang verse para sa atin. Wala nang safe para sa atin. Parang pag sa quotes is, us that wanted to live peacefully, someone will always come to destroy that peaceful. Gosh. Well, maaga kong nagsiselebrate dyan. Nagsiselebrate doon sa consequences. Pero sabi nga sa Bible, huwag magsaya din sa demise ng iba. Ayan, accountability. Acceptance. Pero hindi natin maiwasan yun. People is not perfect. Basta alam mo namang mistake yun. Alam mong wala kang ginagawang masama. Just being normal. I am the right place siguro para makuha tong messages na to. True. Kasi pag andun pa ako doon, wala na akong makikitang ascension. Instead, laging na-stuck siguro. Kaya siguro, ang pakiramdam nung pumunta dito is excitement, is ito. Pero bankruptcy lang din. Grabe, pag kasama mo din pala ang mga ganong peopleness is bankruptcy talaga. Wala, ngayon dati na naawa ko, pinipray ko pa na sana tumaas yung presyo ng gulay, and you see na consequences pala nung mga gumawa sa'yo yun, kasi yung iba is taga rito. Tapos, mga bad smear campaign nila, or pag-isip nila ng hindi maganda, consequences ng, for sure, hindi lang sa lugar na to, kasi buong mundo to eh. Kung ano nangyayari na krisis sa buong mundo, na chaos and etc., consequences yan. Parang yung time ni Jesus Christ, may mga nangyaring hindi maganda, pero pag i-dig-deep mo, is consequences lang din pala ng actions nila. Di ba pinersecute nila siya? Minak nila siya. Hindi maganda yung ginawa nila sa kanya. Ngayon na modernize, na ako ang dumating, ako ang sinugo, sabihin mo na, nakasalanan ko din na nag-volunteer ako, in-accept ko na yun, and sila din, as a human, kailan sila mag-a-accept na lost na talaga sila, makasalanan, at mga user, copycat pa, ano pa, ina-apply nila yung different kinds of sins. So, ito na lang masasabi ko, ang galing nyo magparamdam eh, sa energy, kung sino kayo. Grabe, parang may nag-tap sa aking ulo nung ascension pala yun. End of the month of June. Umuupo lang ako dito na ginagawa yung normal routine. Parang may naggumanon sa ulo ko. Ito pala ulit. Ascension. Tapos ito pa, from the first month, ito pa makukuha kong message. Hindi maganda. Ang galing din ng representative yung magpakita kung gaano kalos ang tao. Saan ko ba nakikita yung observation?
kung saan ako. Tahimik pero napaka-hypocrite. Oo, madaming tao na hypocrite. Yung parang okay lang pero sa likod, tinitignan ka na palang. Or may iniisip na palang. So, kung ako mas gusto ko pa atang napanganak na lang akong abnormal na hindi makapag-isip or abnormal sa katawan kaysa yung taong nasa tamang isip, nakakagalaw pero ganun kang tao. Pag i-realize mo mas abnormal pa yun kaysa yung totoong abnormal kasi sila inosente sila. Ang nararamdaman lang nila is yung abnormality nila na hindi nila nakikita yung paligid. Katulad ng bulag o yung distorted ang mga katawan. Gosh. Sabi nga advancement ng demise, disgust. Kasi parang ang dami-dami pang naiwan sa 3D dimension na gusto magpaiwan doon. Gumigising na nga lang sila, sa kanila is kasi for sure sa dami na nang gumagawa ng content about katotohanan sa different kinds of social platform, may effect ba sa kanila? Nonchalant or lalo silang? For sure madaming mas lalong. Ewan ko ba kung bakit ganun lang din yung binigay sa akin na purpose. Tapos, yung energy naman is lalo kang hinihate. Ayaw nilang ma-accept na may katulad ko talagang being. Sabihin mo ng alien, nakakaiba. Paano magsabi ng katotohanan? Kasi ang lakas ng feeling ko pa din kasi yung gustong paalisin. Kaya ang napoproject ko is gusto ko din silang paalisin sa sarili ko kasi wala silang karapatan. Sila pa ang may mukhang gustong paalisin. Ang nilalaban nila is materialistic world. Kasi porket meron sila or may posisyon sila dito dyan. Yan, gaano ka kapal ng mukha ang isang tao para ipakita sa isang tao na wala kang karapatan. Ang mas walang karapatan ay sila mismo. Wala namang ginagawa yung tao na pinag-iisipan at pinaggagawan nilang ng ganun. Hindi sila marunong makisama. Na kung ayaw nila yung taong yun, ayaw talaga nila. Tayo, di ba, kung ayaw natin yung taong yun is, we still try our best. Para pakisamahan, irespeto, kasi tao pa din nakasama natin sa mata ng Diyos, kapatid natin, kahit hindi sa bloodline. Pero sila, ang galing nilang magpakita ng disrespect. Nandun na sila sa, hindi talaga nila alam ang totoong manners, attitudes, qualities, characteristic, moral, and value. Automatic na yun. Gosh, ang galing talaga ng representative magpakita ng ganun na message pagtungkol sa pagiging lost. Unti ko lang nakakitahan yung yung empathy, concern, o unting tao. Wala tayong masabi. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share sa my next videos.